As rains continue to drench Metro Manila and nearby provinces, many are asking how much more are we expecting and what should residents prepare for? Joining us now is Manila DRRMO's resident meteorologist Emerson Gilmore Austria. Magandang umaga po sa inyo. Welcome to the show. Magandang umaga po. Una-una, kamusta naman po sa Manila? Ano pong lagay ng ating mga kalsada? Sa ngayon po, okay naman po ang lugar po dito sa Metro Manila. Subsided na po yung mga expected flooded areas po namin. Oo, kasi nakita po natin noong mga nakarang araw, no, maraming mga clean up na nangyari. Ano po yung pinaka-vulnerable po na madalas yung binabantayan? Siyempre, alam po natin kasama doon ng Espanya. Doon po sa may Rojas Boulevard banda. So, sa inyo po, ano po mga minomonitor ninyo kadalasan? Ang madalas po namin minomonitor po na areas for flooded areas po is yung kahabaan po ng Taft Avenue. Lalong-lalo na po yung Taft UN, Taft Calao, Taft Vito Cruz, sama na po natin yung sa may Espanya po. At saka yung vicinity po ng City Hall and vicinity ng around SM Manila po. Ano po yung pangunahing dahilan kaya nagbabaha dito sa mga lugar na ito? Main reason po talaga niyan is yung basura po. Kahit anong gawin pong linis ng City of Manila or ng mga tauhan po ng City Hall, kasama po namin, is hindi po talaga maiwasan na nagiging parte po ng pagbaha yung mga ang basura po. Oo, tama ho kayo, no? Talagang perwisyo talaga yung basura na yan, no? Pero alam po natin na bukod po doon, ito pong basura ay dumadalo yan sa mga system, no? Doon sa drainage system po natin, pati na rin sa pumping station na siyang nagsasala dito sa tubig na may basura. Hindi po ba dahil din doon? I mean, kamusta naman yung mga pumping station po natin, pati yung drainage system natin? Sa pumping stations and drainage system po natin, okay naman po siya as of now, pero yung ulan po, yung ganong kahabang ulan po kasi hindi po talaga kayang i-hold ng ating drainage system. So, ang ginawa po ng buting alkalde namin na si Mayor Isko Moreno, kasagsagan po ng ulan, we are proudly saying po na nagdedeklag po si Mayor Isko, kasama po ang ibang tauhan po ng City Hall, nakamonitor po siya sa declogging around UN Avenue. And ang kinagandahan naman po, kahit po nagbabaha sa City of Manila, mas bumibilis naman po yung pag-subside ng mga tubig po. Oo. Pero sa nakikita po natin, no, na parang pag-declog at ito clean up ng mga drainage, usually doon sa may opening, no? Kasi yun naman talaga yung accessible. I mean, paano naman po kaya yung nasa loob ng drainage na nagka-clog na? I mean, how is that cleanup process? Sa ganyang matters naman po, same pa rin po naman for the drainage system. Siyempre, unang-una po yung declogging po niyan. Pangalawa po is yung pag-clean around naman po dito sa may area, sa may area ng mga kalsada, para hindi na po unti-unti pumasok. Pagdating naman po sa mga pumping stations, mayroon pong mga kanya-kanya pong ahensya na na naka-assign to clean po yung mga ganong pumping stations or citywide po yan or national na pumping stations. I mean, gaano karami po yung basura na na-access po ng team ng Manila given that marami po rin areas, no, na walang opening. Yung basura ba nalilinis yung totally o marami rin talagang bumabara pa? Let's say siguro 80% po nalilinis po namin, pero worst is meron po talagang natitira, meron pong bumabara. How many pumping stations does Manila have currently? And gaano karami po doon ng online? At gaano karami ang defective? If I am not mistaken po, ang Manila ay merong 19 pumping stations po. And lahat naman po yun ay gumagana, mapamaliit na pumping station o malaking pumping station.
lahat po ay gumagana, oo. Kasi sabi po ng isang congressman, and we will have him later on the show, that malaki po ang ginastos dito, no, para sa flood control project, yung sa pumping station, pero hindi po nagamit. Hindi natapos yung proyekto. I mean, would you have insight into that? Um, no comment po sa ganong situation po kasi yung mga pumping stations naman po namin sa Manila, kaya po nang sabi ko sa inyo, mapamalit man o mapalaki, pati po yung main drainage system po namin, tsaka yung dinadaanan po nun or yung waterways, yung mga estero, lahat naman po yan na nilinis namin after po ng kagaya po na ito, yung dumaang bagyo, dumaang sunod na ulan, nalilinis naman po namin kagad. So, paano niyo po malalaman kung yung water level po ay darating na po sa state of flooding diyan sa Manila? Meron po ba kayong parang mga metrics na parang ito kung ganito po kalakas ang ulan, siguradong babahana? Ang nagiging way po namin para po malaman kung paano po namin na-monitor o ina-observe po yung ang pagbaha sa City of Manila. Ang Manila DRM office po ay nagro-roving po kapag nakikita po namin na mayroon na pong nagbabahang specific part, lalo po sa may Taft Avenue, sinisimulan na po ng aming team yan na mag-roving. And then, as time passes by po, inaano po namin yun, ina-assess po namin kung nagsasubside na po kagad or tuluyan pa rin po ba siyang tumataas o kung mas matagal po ba siya nagsistay. Kumbaga parang medyo mano-mano po ang ating proseso na pag nakikita natin and then we react. But of course, we do know that we are monitoring another tropical depression forming in the Philippine Area of Responsibility. At last year nga po, kung matatandaan niyo po, July po yon, 6 na magkakasunod yun na bagyo. Ano pong pinaplano po ng Manila tungkol dito? Because yun nga, parang kung pwede sana preventive instead of reactive. What is the Manila government planning? Sa ngayon po, minamaximize po namin lahat po ng aming efforts and resources po na tulungan po ang kapwa Manileño na unti-unti pong i-adapt unang-una po yung sa cleanliness po ng paligid para matulungan din po kami na bumagal po ang pagbaha or mas maganda po sana na hindi na po magbahanan dahil po sa basura. Also po, 24/7 pong monitoring ang aming team sa weather situation and patuloy po kami naglalabas ng mga weather advisories para po maging aware din po ang kapwa Manileño namin na ito po yung current situation ng ating weather sa City of Manila, pati po yung pagtulong po namin sa mga kapwa namin Manileño. In terms naman po, for let's say yung mga emergency response po namin. Makakatulong po ba kung magdagdag pa ng pumping station, pati ma-update po yung drainage system dyan sa Manila? Actually, it will be a big help po sa amin. Lalo po, makakatulong po yung mga pumping station na mas mapabilis po i-subside yung baha sa City of Manila. So maaaring kulang din po yung pumping station. Okay, Yes bukod po. nga po dun sa problem natin sa basura. Okay, maraming salamat sa iyo for the update and for giving us a better view of Manila's problems when it comes to bilang panghuli lang po, idadagdag ko lang itong Dolomite Beach, na alala ko lang. How is that affecting the drainage of the water from our streets in Manila? Yung regarding naman po sa Dolomite Beach, yung Dolomite Beach naman po natin is nami-maintain naman po yung kalinisan po nun, kaya hindi naman po namin nakikita problem yun or nagiging rason po ng pagtaas po ng baha dahil po sa basura. Oo. Meron po kasi nagsabi na parang nagka-clog nga doon kasi kailangan lilinisin muna yung tubig imbis na lumabas na lang po ito. As of now, wala pa naman pong reported sa amin na
naging rason po yun ng pagbaha around that area po. Kasi nakikita po namin na na-maintain naman po yun. Siguro po nagkakaroon lang ng times na nasasakto po na meron talagang natitira doon na basura. Pero as per our observation po, wala naman pong ganong scenario. All right. Thank you very much for the updates and for answering our questions. We have Manila City's resident meteorologist Emerson Gilmore Austria.